Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, dito pa rin tayo sa Kitabul Jihad ng Fiqhul Muyassar. Tiyatalakay na natin yung Shurutul Jihad. Pero balikan natin insyaAllah yung Kitabul Jihad ng Riyadus Salihin. Kasi mula ron tinatalakay natin yung mga fadail ng jihad. Yung huli nating natalakay na tukoy na paraiso nga ang gantimpala insyaAllah ng nasa jihad. Na kahit nasa maikling panahon lang siya doon. Yung nga, kasing haba lang ng yung pagpapagatas sa camel, dalawang ganon. Mga halos isang araw lang yun, mahigit. O higit kumulang. Kasi dalawang magkasunod daw na papagatas. So nagpagatas ka kanina, pwede ka uli maggatas ng hapon. O bukas ng umaga uli. So kahit isang araw ka lang sa jihad, more or less, yun ay may gantimpala na inshallah. Ibig sabihin, isang araw ka lang, pinauwi ka, o kaya ang malis ka, may mabigat na dahilan, pwede inshallah. Ngayon, sumunod na hadith, iniulat ito ni Abu Hurairah, mula ito sa koleksyon ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kila ya Rasulullah, meron daw sahaba nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Ano kaya ang gawain na katumbas nito ang gantimpala ng jihad sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastati'unahu. Ang gawain, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gawain na katumbas ng jihad, katumbas ng gantimpala ng jihad, ang gantimpala nito ay hindi nyo kaya. Yun lang sinabi niya, hindi niya kaya. Hindi ninyo kakayanin. Ibig sabihin mahirap. Fa'adu alayhi marratain o thalathan. Kaya inulit nung sahaba na yon at ng iba pa, ang tanong, ano itong gawain ng reward nito ay kasing laki ng reward ng jihad, insyaAllah. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathal al-mujahidi fi sabilillahi kamathali sa'imil ka'im al-qanit bi ayatillahi la yuftir. Ang katulad daw ng tao na nasa jihad sa gantimpala ay yaong tao na nag-aayuno habang patuloy na nasa sala. Ibig sabihin, hindi siya natatapos sa kanyang sala. Tuloy-tuloy siya sa kanyang sala. At siya ay, kumbaga sa kanyang sala ay nagbabasa ng mga aya ng Quran at hindi pumuputol sa kanyang pag-aayuno. So kapag tuloy-tuloy yun na ginagawa ng tao, insyaAllah, yun ay gawain na katulad ng jihad, ang gantimpala. Hatta yarji al-mujahidu fi sabilillah. Hanggang sa bumalik ang mujahid sa landas ni Allah. Ang ibig sabihin nito, kung yung nag-jihad, isang araw siya sa jihad, di ba? 24 oras. Tapos 24 oras ka rin na nagpa-fasting. Habang nagpa-fasting ka, 24 oras kang nagsasala. Wala namang ganun, di ba? Walang ganun na fasting yung tuloy-tuloy. Ang fasting talaga mula sa pagsikat ng araw, pagsisimula ng pagsikat ng araw hanggang sa paglubog dito. Yung sala, ganun din. May mga voluntaryong salam, ay may mga obligadong sala. Hindi pwedeng tuloy-tuloy mo yung isang sala lang na ginagawa mo. So parang gustong sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala. Wala talaga. Wala talaga. Pero syempre, mayroong mga naiulat halimbawa doon sa Fadlu Asharudul Hijjah,
doon sa kainaman ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah na ang mga gawain daw dito ay ahabba ilallahi, na ma min a'malin saliha ahabba ilallahi min hadhil ayyam. Walang anumang mabuting gawain ang mas kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga gawain sa 10 unang araw na ito ng Dhul-Hijjah. So nagtanong yung mga sahaba, walal jihadu fi sabilillah, kahit sa jihad, sa landas ni Allah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, kahit ang jihad sa landas ni Allah. Liban na lang kung yung nag-jihad na yon ay mamatay doon sa jihad. Ibig sabihin magiging shahid. Ngayon, paano natin i-reconcile ang dalawang hadith na ito? Para magkataliwas sila, di ba? Sabi dito, walang gawain na mas mainam. Ang tinutukoy dito, na gawain, kumbaga, na hindi kaya ng tao, kasi nga naman, hindi talaga siya matatapatan sa ibang mga araw. Pero kung yung tao gumagawa ng mga gawaing pagsamba sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, yun, insyaAllah, ay katumbas nga. O mas malaki ang reward kaysa sa jihad, insyaAllah. Liban na lang kung unang 10 araw ng Dhul-Hijjah tapos nag-jihad ka rin. So, ibig sabihin, superior talaga ang jihad sa iba't ibang mga gawain, kung ihahambing sa iba pang mga gawain. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na hindi na natin gagawin yung iba at mag-jihad na lang tayo. Uunahin natin yung mga dapat unahin. Mag-aral, magda'wa, magsala. Ilang naman, hindi ka nagsasala, hindi ka marunong mag-udo kasi hindi ka nag-aral. Tapos mag-jihad ka, tapos umaasa ka na maggantimpala kay Allah kapag nag-suicide bomber ka o nagindap ka ng turista. Hindi ganun yung bagay na yun, alhamdulillah. Sumunod na hadith, muli ito ay kay Abu Hurairah. So marami sa mga hadith dito ay mula nga kay Abu Hurairah, lalong-lalo na sa koleksyon ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So dito mula kay Imam Muslim, kasi Abu Hurairah nga ang number 1 sa marami, pinakamarami sa mga naiulat na mga hadith na napagtibay. Si Abu Hurairah. Yun nga, nangyari ito sa kabila ng katotohanan na late na nang nag-Muslim si Abu Hurairah. Galing siya sa tribo ng Daws. At yung Daws, kalaunan lang din sila, kumbaga, nag-Muslim yung tribo na yun, na lahat-lahat sila nag-Muslim. Kasi yung kanilang pinuno, nauna nang nag-Muslim actually, dun pa lang sa Makkah, nag-Muslim na siya. Pero minsan nagalit na itong pinuno nila at humiling siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isumpa yung kanyang tribo, yung Daws. Pero sa halip na isumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tribo niya, nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanila. At nag-Muslim siyang lahat. Pero na lang sa mangilan-ngilan na mga tao. Nakabilang ay nanay ni Abu Hurairah na hindi pa nag-Muslim at nag-Muslim ng nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam special para sa nanay ni Abu Hurairah. So late na nag-Muslim si Abu Hurairah. Niyata kung doon nagkakamali, pagkatapos na ng Uhud o ng Khaybar. Pero si Abu Hurairah, ang ginawa naman niya, doon na siya tumira sa masjid. Doon na siya nakatira at lagi siya sumasama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon na siya, kumbaga, tumira. Kabilang nga siya doon sa Ahlus Suffa, na mga tao na walang trabaho. Kasi wala naman talagang trabaho nga doon. Hindi sila Ahlus Suffa dahil tamad sila, ayaw nila magtrabaho. Parang tablig, hindi ganun. Ahlus Suffa sila kasi wala talagang mapasukan na trabaho. So si Abu Hurairah, sinamantala niya na manatili na siya sa masjid at maglingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon sa hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khayri ma'ashin nasi lahum rajulun mumsiku bi anani farsihi fi sabilillah. Ang pinakamainam daw na buhay na pwedeng maging buhay ng tao ay yaong tao na nakahawak sa tali ng kanyang kabayo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nandun siya sa jihad. Nandun siya sa jihad na nakasakay siya sa kanyang kabayo, kumbaga. Pero figurative ito kasi hindi naman lahat ng nasa jihad ay may kabayo. Meron din namang infantry. Pero ano lang ito, kumbaga figurative na sinasabi niya ito. Yutiru ala matanihi
kullama sami'a hayatan, na sa kanyang kalagayan na yun, na nakahawak siya palagi doon sa tali ng kanyang kabayo, kaya siya ganoon ay para abangan kung saan siya i-deploy ng amir. Kung saan merong, kumbaga, tawag para sa pakikibaka at kumbaga mabilis siyang makakalipad patungo doon. Aw fas'atan tara alamat nihi. Kumbaga kung merong tawag na kumbaga o kaguluhan, darating siya doon para mag-jihad. Yabtagil katla awal mauta madanihi. Nang hangad niya dito, bakit siya palaging nakahawak doon sa kanyang kabayo, na kapag tumungo siya sa lugar na may jihad, ay tutungo nga siya roon upang pumatay ng kalaban o kaya ay mamatay bilang syahid sa labanan. At maririn naman, aw rajulun fi ganimatihi aw sya'fatin min hadihi sya'af aw batni wadin min hadihi al-awdiyah yuqimus salata wa yu'tiz zakah wa ya'budu rabbahu hatta ya'tihi al-yaqin laysa minan nasi illa fi khairin. So yung unang halimbawa daw ng pinakamainam na pwedeng maging buhay ng tao, yung nasa jihad at nakaredy siya palagi. At yung pangalawa, alhamdulillah, ito may kinalaman sa atin to. Yung tao na tumira na sa ibabaw ng burol o sa gitna ng lambak at siya doon ay nananatiling nagsasagawa ng sala, nagbabayad ng zaka, sumasamba sa kanyang Panginoon hanggang sa siya ay mamatay. Na hindi siya nakikisalamuha sa sino man liban na lamang na upang gumawa ng mabuti sa kanila. So ibig sabihin, yung itinira niya doon sa liblib na lugar na yon ay para makaiwas sa kasamaan ng tao at may iwas din naman ng kasamaan niya sa mga tao. At puro kabutihan lang ang kanyang idudulot. Alhamdulillah. So dito, tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kainaman ng jihad dito sa dalawang hadith na natalakay natin. Alhamdulillah. Sa pagpapatuloy dito sa syurutul jihad, una nating natalakay yung pagiging obligado ng jihad sa Muslim lang. So hindi obligado sa mga kuffar na mag-jihad. Gawin man nila ito, hindi ito tatanggapin mula sa kanila. Ibig sabihin, yung pinuno ng mga Muslim, hindi sila tatanggapin at hindi rin sila magagantimpalaan. Hindi sila gagantimpalaan ni Allah sa kanilang jihad. Sumunod, yung bulog. At yung bulog nga, ito yung edad ng pagbibinata o pagdadalaga. So ang sabi, wakadalika la yajibu alas sabi gayral balig. Hindi obligado ang jihad para sa bata na wala pa sa hustong edad. At ang hustong edad nga tinutukoy dito, yung edad na yung para sa lalaki, yung nagsimula na siya magkaroon ng wet dreams o kaya tubuan ng pubic hair, at hindi sa babae ganun. Pero sa babae may karagdagang palatandaan, yung menstruation. Ngayon sa parehong lalaki at babae, kung umabot sila sa edad na 15 taon at wala pa sa kanila yung mga tanda ng pagdating sa bulog, may tuturing pa rin silang balig kahit hindi pa sila nagkaroon ng ganitong mga katangian ng pagbibinata o pagdadalaga. Ang dahilan dito, li'annahu gayra mukallafin. Dahil ang tao na ito na hindi pa umaabot sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga ay hindi pa mukallaf. Hindi pa siya tutuusin sa kanyang mabubuti o masasamang ginawa. Wala pa siyang pananagutan. Halimbawa nga sa hadith, di ba? Rufi al-kalamu an thalathin, at kabilang dito as-sabiyu hatta yablug. Iniangat daw ang panulat para sa 3 tao. Yung panulat ng mabuti at masasamang gawa. Kabilang dito yung
bata na hindi pa dumarating sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga. At yung natitira pang dalawa, annaimu hatta yastaykid, ang tulog hanggang sa siya ay gumising. Ibig sabihin yung tulog, anumang gawin niya habang tulog siya, wala siyang pananagutan. Magsalita man siya, magmura o sukdulang makapatay, wala siyang pananagutan doon kay Allah. Maaaring may pananagutan siya sa batas ng tao, pero kay Allah hindi siya mananagot. Siyempre yung majnun, al-majnuno hatta yafik, yung baliw hanggang sa siya ay maging matino. Wala siyang pananagutan. Hindi siya magsasala bilang halimbawa at hindi rin siya magjijihad hanggat hindi siya nagiging matino. So merong hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim na sinabi, iniulat ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, annahu arada nafsahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma Uhud. So doon daw sa labanan sa Uhud ay inalok niya ang kanyang sarili na sumama doon sa labanan. Si Ibn Umar, pinanganak siya more or less nung yung panahon ng pagsisimula ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung edad niya noon, wa huwa ibnu 14 sana. Mga 14 years old siya nung panahon ng labanan sa Uhud. Falam yujzihu fil muqatala. Hindi siya pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumama doon. So may kita natin dito, 14 years old siya pero hindi siya pinasama. So maaring hindi pa nga siya, kumbaga, dinaratnan ng mga palatandaan ng pagiging balig o sadya talaga na hindi siya pinasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang murang edad. Hindi siya pinasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganyan din, pangatlo, wa kadhalika al-majnunu la yajibu alayhi al-jihad. Yung baliw, yung wala sa matinong pag-iisip, hindi obligado para sa kanya ang jihad. Ngayon balikan natin itong usapin na ito. Di ba yung kafir, mag-jihad man siya, hindi tatanggapin ang kanyang jihad. Walang gantimpala at pipigilan siya ng pinuno ng mga Muslim na mag-jihad. Yung bata, halimbawa mag-jihad, syempre ganun din, pipigilan siya ng pinuno na sumama. Katulad ng nangyari doon kay Ibn Umar, pinigilan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon dito sa baliw, syempre maaari naman siya mag-jihad sa panahon na matino siya. Kasi maaaring merong tao na yung kanyang pagiging baliw ay may mga panahon. Minsan sinusumpong lang, di ba, may taong ganun. Yung dito sa kalagayan niya, li'annahu marfu'un anhu al-kalam. Dahil ang tao na ito, yung wala sa matinong pag-iisip, nakaangat para sa kanya ang panulat, doon sa hadith na binanggit ko kanina, walaysa min ahlit taklif. At hindi siya kabilang doon sa mga ahlut taklif, merong obligasyon na mag-jihad, alhamdulillah. So hindi siya pahintulutan. Ngayon doon sa sinasabi ko, yung maaring tao na, kumbaga, minsan matino o parang napaisip ako ngayon Kasi sinasabi ko, katulad din sa kalagayan ng majnun, sa sala at sa fasting. Kapag matino sila, obligado sa kanilang fasting. Pero dito nga, parang manghirap. Bawa nasa jihad kayo, tapos bigla siyang sinumpong. So siguro may special na usapin dito. Ipagtatanong ko inshallah, pero mamaya, hawak niya yung M60, yung machine gun, tapos biglang sinumpong, pinagbabaril yung mga kasama niya. Parang hindi So maaring talaga, kahit sinong, sa bagay kahit sa army, meron kang kukunin doon na psychiatric exam hindi ka pwedeng warsyak doon. So maaring, pero ipagtatanong ko rin, pero most probably, hindi talaga pwede.
Kahit nga yung may kasaysayan ka na dati baliw ka, gumaling ka na, hindi ka tatanggapin sa sa army, kung kukuha ka ng psychiatric exam, hindi ka tatanggapin. Kasi maaring maulit yun Hindi ka tatanggapin. Yung nga matino, nagiging baliw sa gera, yung mga nawawarsyak, yung mga may PTSD, post-traumatic stress disorder, yung warsyak, hindi rin biro. So maaring talaga, maaring sa sala o sa fasting, pag matino siya, magsasala, magpa-fasting, kapag hindi, walang sala, walang fasting. Pero rito, maaring mutlak, absolute, wala talagang jihad para sa kanya. Ibig sabihin, exempted siya sa jihad at hindi siya obligado. Sumunod, wala yajibu alal abdi. Hindi wajib ang jihad sa isang alipin. Hindi wajib ang jihad sa isang alipin. Li'annahu mamlukun li sayyidihi. Dahil siya ay pag-aari ng kanyang amo. So hindi na masyado pinahaba yung paliwanag dito. Walal mar'atu. Yung babae, hindi rin obligado na mag-jihad. Pero syempre, nalalaman natin mula sa sira na nangyari ng ilang ulit na meron ngang mga kababaihan na kasama nila sa jihad. Pero primarily yung kababaihan naman kapag kasama ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun sila sa kampo. Wala sila dun sa hanay mismo ng mga sundalo ng mga Muslim. Nandun sila sa kampo, maaaring nagluluto, gumagamot ng sugat, admin, sa maaring ganun. Kasi sa bawat military unit nga, meron talagang admin. Kahit sa platoon lang kahit sa squad, merong admin. Actually, yan ang trabaho ng squad leader, administrative. Maggagawa ng report. Kaya nga yung may ibang mga sundalo, ayaw nilang ma-promote. Kasi yung mga master sergeant, ganyan, ang trabaho niyan gawa ng report after action report o ganon. Yung iba tamad magsulat. Ayaw nilang mapopromote. Masaya na sila, technical sergeant sila o staff sergeant, pero yung maging master sergeant na magiging platoon sergeant lalo na, ayaw nila kasi dagdag trabaho. Hindi na kasi sabi nila, hindi na raw kaya ng isip nila na madadagdagan pa sila ng trabaho. So may admin palagi. So merong hadith iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, qalat, Ya Rasulullah, hal alan nisa'i jihadun? Usugo ni Allah, meron bang jihad para sa kababaihan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihadun la qitala fihi al-hajju wal umrah. Iniulat ito ni Ibn Majah at Imam al-Baihaqi. Meron daw silang jihad pero walang pagpatay dito o walang pakikibaka, walang pakikipaglaban. Ang jihad nila ay ang hajj at umrah, alhamdulillah. At sa iba pang ulat, sa iniulat ni Imam al-Bukhari, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, naral jihada afdalul amal, afala nujahid. So sabi ni Aisha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam namin o nakikita namin na ang jihad ang pinakamainam na gawain. Hindi ba kami mag-jihad? Kasi gusto niya marinig siguro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-jihad na sila, mag-armas sila. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakin na afdal al-jihadi hajjun mabrur. Pero ang pinakamainam na jihad para sa inyo ay ang hajj na tanggap, alhamdulillah. So hindi obligado. Pero sa Maute, may mga babaeng na damay doon. Kaya makita mo talaga yung hindi organisado. Yung mga grupo ng mga terorista. Hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Bara-bara lang. Sumunod, wagairal mustati. Kumbaga yung walang kakayanan. At maaring mangyayari ito sa iba-ibang dahilan. Wa huwa alladhi la yastati'u hamlas silah lida'fi aw kibar. Halimbawa nito yung tao na hindi niya kaya talagang humawak ng armas, espada, baril,
dahil sa kanyang kahinaan o dahil sa kanyang katandaan. So maaaring exempted na sila sa jihad. Yun nga, nung panahon nung Ghazwatut Tabuk, di ba tatlo sila ni Ka'ab bin Malik at si Murara at yung iba pa. Tatlo sila na nababanggit ng mga sahaba. Kasi bukod sa kanilang tatlo, yung lahat ng mga nagpaiwan na iba pa, puro munafik na. 80 na mga munafik ang hindi sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Tabuk. At yung iba naman talagang hindi na pinasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi wala nang masasakyan. Kasi ang layo ng Tabuk at napakainit ng panahon. Naiulat nga noon na sa isang sasakyan daw, ibig sabihin isang kamelyo na masasakyan, ilan sila, mga 10 sila humigit kumulang na nagpapalitan para makasakay, para makapagpahinga naman mula sa paglalakad. Tapos dala-dala pa ng camel yung iba nilang mga gamit, iba nilang sandata. Ang dami nila noon actually, nasa ilang libo din sila. Kasi doon pa lang sa dinonate ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu na camel para sa Ghazwatut Tabuk, yung unang batch ng dinonate niya, 200 na camel. Meron sana siyang paninda, dadalhin ng Syria. Tinigil niya yung paninda niya para ibigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga camel. Binaliwanal na niya yung kita. Kita niyan, ang baligtad talaga tayo ngayon sa mga sahaba, yung katulad tinatalakay natin, yung hubbud dunya wa karahiyatul maut. Baligtad na baligtad yung mga tao. Ngayon, yung tao hindi magsasala kasi may customer. O sayang yung tindahan kapag isasara pag Jumu'ah. Isipin nila sayang. Pero Uthman bin Affan radiyallahu anhu, 200 na camel, ilang milyon na halaga yung paninda na dala-dala doon, nakikita sana. Pero pinatigil niya yung binigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos maya-maya, meron na naman siyang dinagdag 100 na camel uli. So yung 300 na camel na yun, lahat yun nagamit para sakyan ng tao at sakyan ng mga gamit. At yung iba kinakatay nila habang sila ay bumibiyahe. So doon sa mga nagpaiwan, actually yung dalawa doon sa 3 sahaba, matanda na talaga. Kaya ang naging malaking issue nung Ghazwatut Tabuk sa mga nagpaiwan, si Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu. Kasi wala siya talagang dahilan na siya ay nagpaiwan. Iniisip niya lang noon na, kumbaga, dinidelay niya yung sarili niya. Iniisip niya paunahin niya yung mga sahaba kasi pagka nakalakad sila, kaya niya silang maabutan sa loob lang ng 2 araw. Lumipas na yung mahabang panahon, hindi pa rin siya humahayo. Sa pagbalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa Madina, yun na nga. Grabe din pinagdaanan ni Ka'ab bin Malik. 50 days, hindi siya kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati yung mga sahaba hindi siya kinakausap. As in isolated talaga siya kasi napakalaki ng kanyang kasalanan. Tapos mga ilang araw bago siya tuluyang mapatawad ni Allah, pati asawa niya pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makatabi niya. Meron dumating na sahaba, akala niya papatawag na siya para mapatawad na siya o pabatid sa kanya na pinatawad na siya. Pero hindi pala, mas matindi pa pala yung hatol. Sabi nung dumating na sahaba, pati asawa mo, layuan mo na, wag ka munang tatabi. Tinatanong niya, ididiborsyo ba? Hindi, basta wag kang tumabi. Sumunod siya. Kasi inaamin niya yung kanyang kasalanan at nagpapakumbaba siya. Pero nga finally, noong ika-50th na araw, yun, nag-iisip-isip siya. Nandun nga raw siya nakatambay sa bubong ng bahay niya. Kasi wala talaga siyang makausap. Isipin niya yan, iniiwasan ka ng mga tao. Lahat ng tao sa Madina, iniiwasan ka, pati asawa mo. So biglaan daw nagsigawan yung mga sahaba pagkatapos ng Fajr. Nagsasala pa rin naman siya sa masjid. Pero nung pag-uwi niya, napatambay siya sa bubong ng bahay niya, nagsigawan daw yung mga tao. Lahat ng tao tumatawag sa kanya. Ka'ab bin Malik, lahat sa paligid ng Madina, tinatawag siya, pinatawad na siya ni Allah. Alhamdulillah. So kailangan yung tao na obligado mag-jihad, yung kaya magdala ng armas. وَكَذَلِكَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ فِي تَرِيكِهِ فَاسِلًا عَنْ نَفَقَةِ إِيَالِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجِهَادِ. So ito na nga, yung mahirap, na walang panustos sa kanyang sarili sa jihad, maaring hindi siya obligado mag-jihad. Kahit pa ibibigay sa kanya yung armas o yung armor, pero wala siyang maiiwan sa pamilya niya,
na panustos, pangkain, pareho lang. Hindi siya obligado mag-jihad. Si Ka'ab bin Malik, sa totoo lang mayaman na siya nung panahon na yun, marami na siyang pananim eh. Nag-aani nga siya ng dates, kumbaga doon sa Madina. So yun daw yung panahon sa Tabuk na siya ay sa buong buhay niya, sa tanang buhay niya, yun na rin yung panahon na pinakameron siyang kakayanan na mag-jihad pero hindi siya nakapag-jihad sa Tabuk. Kaya nga nung pinatawad siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat daw ng yaman niya pinagsadaka na niya. Tinilikuran niya lahat ng yaman niya, ang natira na lang sa kanya yung ganiman na nakuha niya mula sa Khaybar. Pero yung lahat ng yaman niya, tinilikuran na niya bilang tauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nga, tapusin lang natin ito insyaAllah. Wala alal ladina la yajiduna ma yunfikuna haraj. So sabi din Surah At-Tawbah, yung mga walang makita na paraan upang matustusan ang kanilang mga sarili ay walang problema na hindi sumama sa jihad. وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ دَرَرٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادِ. Yung mga taon may sakit, may kapansanan na nakakaapekto sa performance nila sa jihad, bawa yung bulag, o yun na nga, yung bingi, yung pipi, malabo yung mata, may kapansanan, may polio, o iba pa, may hika, maaari, hindi na sila maobliga na sumama sa jihad. Pero syempre, lahat ng ito, dapat matapat ang tao na siya nga ay merong sakit o merong kapansanan. Kasi uso ngayon yung peking PWD-ID. Nabalitaan yun, yung mga peking PWD-ID. Kasi yung PWD pala, ang daming pribilehiyo. Punta ka ng McDo, 20% na discount, kahit anong kainan. Bili ka sumakay ka ng taxi, 20% discount. Biruin niyo yan, ang laki ng kaya yung mga tao, kung ano na lang yung ID pinagkukuha nila. Meron nga akong kakilala doon sa Tondo eh. Ang kanyang PWD ID, ang sakit daw niya, sakit sa utak. Sabi ko, anong sakit sa utak? Meron ka ba talaga? Wala, nakalusot daw eh. Kaya ginagamit niya. Kupar yun, wala talaga pagkupar eh, wala nang konsensya eh. Kaya ginagamit daw niya at maraming araw, pakinabang. Ngayon, alhamdulillah, naghihigpit ang gobyerno sa mga bagay na ito. At ganun din dapat ang Muslim. Hindi siya pwedeng magpapalusot para hindi makasama sa jihad, insyaAllah. So tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.